So, yeah, hello. Tingnan naman natin ang current situation mo. Timeless to. Pwede mong i-click or switching situation. Pero pagka hindi ito yung tingin mo sitwasyon mo, mag-click pa rin ito. Masaktan o triggered, okay? So, yeah. Mga ibang reading medyo mabigat pero so happily hindi ako na-apektuhan ng energy kasi sometimes maganda talaga mag-cleansing. Okay? So, yeah. Oh my God. So, I might be resonated sa reading ko 2 days ago. Kasi nag-advance ako kasi I have some errands to do, work din, saka travel din. Yeah. So, yeah. You're in a situation in a higher soul contract. Okay. Please, if you're gonna, ano to, search about this one, don't gonna use to other people na mag-manipulate kasi malaking karma. Hindi natutulog ang angels, ang guides, si Papa Jesus, si Papa God. Ano man ang pinapama mo sa Allah, I'm sure there will be a big karma towards na mag-use lang dito, okay? Kasi this one is used to be triggered ng mga tao na nahanap yung higher soul contract nila to change, to be aligned with them. I don't know ba't kailangan ko sabihin yun. Um, Kasi kung there's no balance, give and take, kasi ang twin flame is like a yin and yang. Kailangan balance yan. So, kung hindi magkakaroon ng balance, hindi magkakaroon ng give and take ng take isa, give ng give ng isa, kahit na sabihin mo yung giver ha, wala siyang good karma. I swear. Okay. So, yeah, you have a realization about this one, higher soul contract, and you realize that you really wanted to get this relationship, okay? And that's why in the current situation, handa ka na ipaglaban to. Okay, kailangan may mga bagay kailangan na kailangan i-fix para i-close yung mga cycle. Usually, pagka nakikita ko to sa mga matagal ng followers ko, ang alam nila, ang madalas kong pagkapakiramdam ko kasi may pinaglalaban sila sa court. At yep, totoo. Pero this time, ang nararamdaman ko is you're ready to get your BS done. It means you are cleaning up para makuha to. Kasi, yun nga yung na-realize mo. Hindi kayo magkakaroon ng reunion ng tao na ito yung nasa ito nito, ng tao na lagi mo naaalala if hindi mo aayusin yung mga bagay na nagpagulo sa sitwasyon na to. For example, barkada, karmic relationship, situation, family, like that. Okay, so, ano ba ang dapat mong gawin, my collective, para matulungan naman kita, no? At the same time, I feel overwhelmed, pero happy about this sa sitwasyon nito kasi ngayon dalawang last reading is not okay. So, give me 3 cards, anong dapat gawin ng aking collective para magtagumpay siya sa kanyang tawag dito, journey towards this. Okay. So, yeah. Hmm. Okay. First of all, ngayon, yung nakikita mo, naguguluhan ka na naman kasi marami na namang option, marami siguro mga taong bumabalik, may mga opportunities, situation. Kailangan mamili ka muna doon ng bagay na ano ba magpapasaya sa'yo, yung totoong nararamdaman mo. Huwag kang mag-isip kung, ay, ito kasi dapat piliin ko para makita ko yung, ano ko, yung person ko. No, don't do that. Kung ano talaga, kasi kung gusto ko magiging masaya, then mag-a-align yung para sa'yo, okay? Kung hindi man ito yung person mo, I just want you to, to be honest na kasi ang soul contract mo is higher self. So, you have to choose yung bagay na saya sa'yo ng totoo, yung nagbibigay sa'yo ng enjoyment, okay? Hindi yung pilit na, ito, katulad nito, ay, mag-i-stay ako dito kasi babalik yung person ko. Eh, paano ka hindi?
Okay? Mag-stay ako dito sa karmic situation ko kasi tingin ko pagka trigger ko ba, paano kung hindi? Mag-stay ako dito kasi dito yung pamilya ng nung may konektado. Paano kung hindi? You know what? It's already yours. Yung binigay ng, kung ano man pinapanawalan ako kasi si Papa God, si Papa Jesus, kung anong binigay nila sa atin, it's already ours, okay? Kung hindi man to yung person, become one na, okay, alam ko may mas better doon, and I know yung person ko, they're doing good, so I should do good, di ba? So, yun yung unang mo kailangan piliin. Ano ang totoong magpapasaya sa'yo? Huwag mong isipin yung person mo. Kasi, I'm sure, kung yun yung nararamdaman mo, sayang-sayo na siya, dito sa puso mo, pero kailangan magpakatotoo muna kayo sa mga bagay na pipiliin nyo. Okay? Hindi yung para may yung daan papunta sa kanya. Okay? Iwasan mo din makinig sa mga tao na yung mga sabi-sabing hindi totoo yung mga sinasabi nila. Sila yung mga tao na puro gossip, inisip yung sasabihin ng iba, nakikinig sa sasabihin ng iba, which is hindi yung totoo. Kasi kailangan mo nga, paano yung overall energy mo, yung saan ka ba masaya? Okay? Hindi lang siguro chismis, yung mga bagay na nagpapastop sa'yo na, huwag mo kunin yan, mahirap yung subject na yan, or yung, yung trabaho na yan, or, kurso na yan, something like that, okay? And kung ano man ang ini-establish mo or ginagawa mong mali as of now, kailangan mo pakawalan yun, okay? May bagay ka na na-establish na nasimulan sa maling paraan para magkaroon ng security is you have to let go of that, okay? Iba dapat yung nandito, pero yun yung pakiramdam ko. Kasi kami as a tarot reader, yep, may mga taong pinag-aaralan yan. Ako hindi. May mga bagay na pinag-aralan ako, pero lahat kami may iba-ibang meaning sa card. So, pag sinabi na hindi dapat ganyan yung meaning, no. Intuition and empath po ako. Hindi po ako yung tipo na nagpapalo ng rules. Kundi kung ano ang nararamdaman ko sa cards ko at sa energy mo. Hindi ako magsisinungaling at ayokong bigyan ka ng magandang outcome na sabihin, kailangan, okay lang yan, huwag mong bitawan yung mga pinaghirapan mo. No. Sabi ko nga, hindi makakapasok yung bagong blessing if we are continue holding on to something na dapat matagal mo nang pinalitan. Okay? So, tingnan naman natin ang payo ng guides mo sa'yo. Ayoko lang talaga ng mga ganun na leader na, naku, sayang naman yung bahay at lupa mo. No. Oh. So, yeah, you might be resonate talaga doon sa last 2 days ko. Okay. Yung last Tagalog reading kasi baka mamaya hindi ko upload on time. Okay. So, yeah, your guides are supporting you towards this journey. Okay. They will giving you a lot of people na naka-align for you towards ng passion mo sa mga bagay na gusto mo. And yes, there will be a lot of enemy dahil ayaw ng mga tao na masaya ang ibang tao kung sila hindi nila kayang gawin yung part nila. I mean, di ba, halimbawa, katulad ng, okay, marami trigger dito, yung binigyan ng 80K dun sa, nakatira dun sa Imbornal. Di ba, ang dami nag-bash, imbis na isipin natin na, ay, dapat, kung dumating yung time nila na wala pa nga silang masyadong ginagawa, kasi lahat tayo may time, okay ng swerte, hindi naman natin kailangang i-hex or maging masama, isipin na lang natin na tayo nga kumakayod ng mabuti, tayo nga na kaya natin, tayo nga na maayos. I'm sure darating din yung time natin ng blessing. There's no need na magbigay ng hate. Kailangan lang natin ng positive, okay? Hindi naman maging nga na positive, but I mean, positive towards life na if yung mga ganun tao na hindi ko siya legit na judge, some for the other opinions para wag tayo magkaroon ng argumento nagkaroon ng ganong blessing, of course, tayo din ng mga tao na nagpapakatotoo, nagbibigay ng saya at hindi nakakatapak ng tao.
magkakaroon din tayo ng time. So, okay, follow what makes you happy.